Ang buhay ay sumasaya, ang araw ay gumaganda, pag si Jesus ay laging una. Mapagpalang umaga mga ka-faith, saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, maging sino ka man. Tara sandali, samahan niyo po kami sa umagang kay gandang si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all nature, the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you hold.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy 126th anniversary Nax family and friends. Salamat po sa mga naki-worship sa amin through online anniversary service. Ang ating pong devotion sa araw na ito ay may temang Wisdom of Elders. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagmumulan ng ating maikling pagbubulay-bulay. Sa Proverbs chapter 16 verse 31, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Sa wikang Tagalog, ganito naman po ang sabi niya. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Amen. Marami pong mga tao ang nahihiyang sabihin ang kanilang edad, lalo na pag tumatanda. Pero mas marami rin naman ang excited na maging dual citizen o tinatawag na senior citizen. Dahil nga sa benepisyo na ino-offer nito, discounted price sa mga bilihin, priority sa mga pila at palibreng sine at iba pang paayuda ni Mayor. Dito po sa Nax UMC, ang isa sa pinakakaabangan na gawain ng mga elderly sa church ay ang grandparent o senior citizen fellowship activities. Most awaited event of the year iyan. Inaabangan kung sino ang susunod na kokoronahan upang maging Mr. at Miss Senior of the Year. Ito ay gawaing nagbibigay pugay at parangal sa mga magulang ng ating simbahan. Kinikilala natin ang kanilang malaking kontribusyon sa ating simbahan. Sila ay itinuturing na pillars, haligi ng ating simbahan. Higit sa pagiging matanda or nakakatanda, maraming aral ang mapupulot natin sa kanilang mga buhay. Ang sabi nga sa Biblia sa aklat ni Job chapter 12 verse 12, ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Amen. Sila ay puno ng kaalaman at karunungan. Sino nga ba ang nagdala sa atin sa simbahan noong tayo ay mga bata pa? Sino ang nagturo sa atin na mag-read your Bible and pray every day? Sila na ating mga magulang. Ang kanilang hinog na karanasan sa buhay at pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng dapat nating gawin sa kasalukuyan. Sa panahon po ngayon, para bang mas matatalino na ang ating mga kabataan o inaangkin nilang mas matatalino na sila kaysa sa mga nakakatanda dahil nga ito sa advanced na kaalaman patungkol sa teknolohiya. Pero mga kapatid, mga kabataan, gaya ng sabi ng isang matandang kasabihan, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Totoo po iyan. Marahil ay merong kaalaman ang mga nakakabata ngayon na hindi alam ng nakakatanda, subalit hindi nito kayang higitan ang karunungan, ang wisdom na bunga ng marami nilang karanasan sa pagharap sa buhay. We can gain knowledge sa school, sa teknolohiya, sa mga bagong bagay, pero ang wisdom na galing sa Panginoon na nagmumula sa mayamang karanasan, experiences over the years, at hindi po kayang tumbasan yan. At alam natin, wisdom is greater than any knowledge we can accumulate in this world. Kaya naman, mga kapatid, let us not forget to give due respect and value sa ating mga elderly. They are the great treasure ng ating pamilya, ng bawat simbahan, maging ng ating pamayanan. Seek their advices, the word of wisdom from them. Sigurado, laging merong mabuting advices ang mapupulot natin sa kanila. Huwag nating isipin na hindi na accurate ang kanilang mga advices dahil hindi naman na nila kagaya ng panahon natin ngayon, ang panahon nila. Laging merong wisdom na matututunan natin sa kanila. Kaya huwag nating ipagpalagay na mas marunong tayo at higit pa sa kanilang mga karanasan. Dahil kung wala sila, marahil ay wala rin tayo ngayon. Kaya sa mga magulang at mga elderly naman ng bawat pamilya at simbahan, maraming salamat po. Nawa ay huwag po kayong magsawa na magbigay ng paalala at magturo, mag-mentor at mag-disciple sa ating mga younger generation upang magpatuloy ang pagpasa-pasa ng faith and wisdom mula sa ating Panginoon. Huwag po nating pagsawaang gabayan ng ating mga kabataan at patuloy na ituro ang matuwid na pamumuhay. Bagamat ang inyong kalakasan ay hindi na kagaya ng dati, ang inyong kaalaman sa mga bagay-bagay ay hindi na updated, but your word of wisdom that comes from God matters the most.
and your legacy of faith inspire many people to know Christ more. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga magulang. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kay buti mo, Panginoon, sapagkat pinagkalooban mo kami ng mga magulang na siyang nag-impluwensya sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa kanilang buhay, sa kanilang mga patotoo, sa kanilang itinuro, naririto kami ngayon, Panginoon, at naglilingkod at nakikilala ka. Salamat, O Diyos, sa buhay nila. Tunay na sila ay inspirasyon sa marami sa amin. Ang kanilang buhay at pananampalataya ang patuloy na nag-i-encourage sa amin, Panginoon, upang kagaya nila ay maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tao rin. Lord, ang dalangin po namin, patuloy mong bigyan ng kalakasan ang mga elderly ng aming simbahan. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang makita ng maraming kabataan, ng maraming tao sa kanilang buhay. Nawa ang mga aral, Panginoon, na nailagay sa kanilang puso at isipan ay patuloy na makita sa kanilang mga gawa upang patuloy pa pong makapaghikayat, Panginoon, ng maraming tao, Panginoon, na kikilala at magtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Ang dalangin po namin, lagi mo po silang i-bless. Kalakasan, Panginoon, sa bawat araw na kinakailangan nila. Patuloy na sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, o maging sa komunidad na kanilang ginagalawan, makita, Panginoon, at magliwanag ang iyong muka sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat din po sa araw na ito. Itinatalaga po namin ang lahat ng aming gagawin, ang mga kapatid na papasok sa work, papasok sa school. Samahan niyo kami, Panginoon. Mabigyan nawa po namin ng ngiti ang iyong mga labi, Panginoon, sa tuwinang kami po ay iyong tutunghayan. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga ka-faith, lalo na sa ating mga elderly at mga senior citizen na masipag na sumusubaybay sa ating daily morning devotion. Isang heart reaction naman po dyan. Maraming salamat po sa Diyos dahil sa buhay nyo. Muli nawa po kami ay nakapagdulot sa inyo ng kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating devotion sa araw na ito. Kaya naman po kung kayo ay na-bless, maaari nyo pong i-share ang video na ito upang marami pang mga kapatid ang makapakinig ng salita ng Lord. Thank you so much. See you again next Tuesday and every day. God bless you po. Bye!